Episode 2, Mga Bulong ng Katarungan. Matapos ang mga bulong na narinig mula sa bangkay ng lalaking nalunod, hindi na mapakali si John Bento. Bawat gabing dumadaan ay nadaragdagan ang kanyang pangamba, ngunit kasabay nito ay ang pakiramdam na may mas malalim na tungkulin siyang kailangang tuparin. Hindi ito ang mga misyon ng giyera na kanyang kinasanayan bilang isang dating US Navy SEAL, ngunit sa puso niya, alam niyang ang misyon na ito ay mahalaga. Hanapin ang katarungan para sa mga hindi matahimik na kaluluwa. Nagbalik siya sa funeraria kinabukasan upang magsimula muli ng araw na tila normal lamang. Subalit, ang bangkay ng lalaking nalunod ay tila may kung anong iniwan sa kanyang isipan. Ang mga boses ng patay ay nagdadala ng lihim na mga kwento at alam niyang hindi siya mapapalagay hanggat hindi niya ito nabibigyan ng hustisya. Habang iniayos ang mga gamit sa kanyang mesa, biglang may kumatok sa pinto. Si Abby pala, bitbit ang ilang prutas at tinapay. Nakangiti siya ngunit agad na napansin ni Abby ang lungkot sa mga mata ni John. "John, ayos ka lang ba? Mukhang pagod na pagod ka," sabi ni Abby habang inaabot sa kanya ang prutas. Ngumiti si John, pilit na itinatago ang kanyang pag-aalala. "Salamat, Abby. Ayos lang ako. Medyo marami lang iniisip. Pero sa totoo lang, may mga bagay akong hindi maintindihan," sagot niya. "Ano ba yun? Baka makatulong ako. Nandito lang ako, John," sabi ni Abby. Nakatingin sa kanya ng puno ng malasakit. Sa loob-loob ni John, alam niyang may mga bagay na hindi niya may babahagi kay Abby. Ang kanyang nakaraan bilang US Navy SEAL, ang kanyang tungkulin bilang isang surgeon sa ilalim ng matitinding labanan. Lahat ng ito ay kanyang itinago para masukat ang tunay na pagtingin ng mga tao sa kanya. Ngunit ngayong naririnig niya ang mga boses ng patay, hindi niya maiwasang mapagtanto na mas mabigat pa ang dalang misyon sa bayan na ito. Pinalipas ni John ang araw sa funeraria, ngunit habang papalapit ang gabi, mas lalong tumindi ang kanyang pagdaramdam. Nang mapag-isa siya sa loob ng funeraria, muling narinig ni John ang tinig ng bangkay na nalunod. "Bigyan mo ako ng hustisya, hindi ako aksidente," mahinang bulong ng tinig. Ang mga salitang iyon ay nagiwan ng takot kay John, ngunit kasabay nito ay ang paninindigang tutuklasin ang nangyari. Kung siya ang dating John Bento na pamilyar sa mga misyon at panganib, hindi niya matitiis na hayaang maglaho ang hiling ng kaluluwang ito. Kinabukasan, nagsimula si John na alamin ang kwento ng lalaki. Kinausap niya ang mga tao sa bayan, pilit na inaalam ang tunay na nangyari sa biktima. Sa kwento ng ilan, sinasabing nalunod lamang ang lalaki matapos mahulog sa ilog, subalit marami ang nagduda sa biglaan nitong pagkamatay. Nakarating siya sa tahanan ng biktima, kung saan nadatnan niya ang asawa ng lalaki, si Aling Rosa. May bakas ng lungkot at pagdaramdam sa kanyang mga mata, at sa kabila ng kanilang pag-uusap, malinaw na nagdadalamhati pa rin siya. "Nalungkot kami sa nangyari kay Mang Andres," sabi ni John habang tahimik na nakikinig si Aling Rosa. Napabuntong hininga si Aling Rosa at tumingin kay John na tila ba may gustong sabihin ngunit nag-aalangan. "Maraming nagsasabi na aksidente lang ang nangyari sa kanya, pero sa loob-loob ko alam kong hindi aksidente ang nangyari. May kung anong mali. May mga tao siyang nakaalitan." Nagulat si John. Hindi siya sigurado kung ito na ba ang palatandaan na kanyang hinahanap. Ngunit mula sa mga sinabi ni Aling Rosa, mas naliwanagan siya. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Mang Andres, may nagdulot nito at ito ang mga sinubukang ipaabot ng patay sa kanyang bulong. Sa mga sumunod na araw, masusing inalam ni John ang bawat detalye ng buhay ni Mang Andres. Nalaman niyang ang lalaki ay nakipag-away kamakailan sa ilang taong nasa baryo, partikular na sa isang lalaking nagngangalang Cardo, na kilala bilang masamang loob at mapagsamantala sa mga nakabababa sa kanya. Lihim na nagtungo si John kay Cardo, gamit ang mga natutunan niyang taktika bilang dating Navy SEAL upang hindi mahalata ng kahit sino. Isang gabi, sinundan niya si Cardo sa tabing ilog kung saan nangyari ang sinasabing aksidente. Nagmatsyag si John sa likod ng puno at narinig niyang nagbubulungan si Cardo at ang kanyang mga kasamahan tungkol sa ginawa nilang pagtulak kay Mang Andres sa ilog. "Huwag ka na mag-alala, wala namang makakaalam. Sino bang maniniwala na tayo ang may gawa niyan?" sabi ni Cardo, halatang walang panghihinayang. Nang marinig ito, hindi napigilan ni John ang damdaming umalsa sa kanyang kalooban. Subalit, sa halip na kumprontahin sila, piniling bumalik ni John sa pulisya dala ang lahat ng kanyang nalaman. Ginamit niya ang kanyang mga kasanayan at mga taktikang natutunan sa Navy SEALs upang makuha ang mga patunay na kakailanganin upang magbigay ng hustisya kay Mang Andres.
Matapos ang ilang araw, nahuli si Cardo at ang kanyang mga kasamahan sa kasong pagpatay. Tumahimik ang bayan ng San Isidro sa kaganapang ito, at nang sumunod na gabing nagbalik si John sa funeraria, napansin niyang wala na siyang naririnig na bulong mula sa puntod ng biktima. Alam ni John na natupad niya ang hiling ng kaluluwa ni Mang Andres at unti-unti niyang natatanto ang bagong misyon na bumabalot sa kanyang buhay. Hindi na lamang siya embalsamador, siya ay tagapaghatid ng katarungan para sa mga kaluwang walang boses. Sa kanyang pag-uwi, tinawagan siya ni Abby. John, parang mas magaan na ang pakiramdam mo. Ano man ang dahilan niyan, masaya ko para sa'yo, sabi ni Abby. Ngumiti si John, at kahit hindi pa niya lubusang na ipapahayag ang tunay niyang misyon, alam niyang may kasama siyang matatag sa kanyang bagong landas. Mula sa gabing iyon, tahimik na ipinagpatuloy ni John ang kanyang tungkulin. Hindi lamang para ayusin ang katawan ng mga patay, kundi para rin bigyang boses ang kanilang mga kwento at himukin ang katarungan sa bawat bulong na kanyang maririg.